Getting ready to be used by God. Sabi niya. Sa verse 40, Martha complaining. Help me to analyze. Kung yung ginawa ni Martha, abalang-abala siya sa kusina. Compare si Mary, busy doon kay Lord. Sinong tama ang ginawa? Si Mary. Sige, sagot yung iba. Huwag lang nakikiramdam. Mary. Okay. So tama si Mary, di mali si Martha. Tama si Martha. Ngunit Tama si Martha. ginawa ni Mary ang mas mahalaga. Ang tanong ko lang naman, kung sino ang tama. Sige. Sinong tama? Si Martha. Si Mary, si Martha. Si Martha. Mayroon Martha daw, mayroon Mary. Di ba? Kasi kung mali ang ginawa ni Martha, ay wala nang kakainin ng mga lingkod ng Diyos. Walang magluluto. Amen ba? Kaya lang, ang hindi maganda doon, yung ginawa mo, paglilingkod niya yun, yung winelcome mo na si Lord, warm welcome. Nag-prepare ka pa for your guest. Maganda lahat yun. Alam mo, lahat ng ginagawa natin dito, kita ng Lord yun. Amen. Pumulot ka lang ng balat ng candy dito. Nakikita na ni Lord. Amen. Pero yung nakita mo na, sino na naman kaya ang nagkalat dyan? Maganda na sana nakita mo. Pero naghanap ka pa ng nagkalat. Amen po. So lahat yun, lahat ng ginagawa mo dito, counted po yan, kapatid. Amen. Huwag kang mag-alala, ikaw natutulog-tulog, okay lang yan. Counted yan, basta ang mahalaga, narito ka. Hindi mo maiwasan, puyat ka kagabi. Yes! I don't really believe that you are arti-arti lang na naka-idlip yan. Hindi ka naka-arti. Hindi ako maniwala dyan. Nagkukunwari kang tulog. Hindi ka nagkukunwari. Totoo yan. Kasi pagod ka kagabi. Puyat ka kagabi. Sinikap mong makarating dito. Ako, si Lord, naiintindihan kita. Dangan lang kami ni Lord, hindi mo maiintindihan. Kasi tulog ka. Kahit small things na ginagawa nyo rito. Nung ako nga sa Pilipinas pa, pagdating ng prayer meeting sa mga PICC kasi, sa Maynila kasi kami, pag ako sa Maynila, yung 12 PFCC ng Maynila, nagsiservice lang kami. Wala na kaming pagkatapos ng service, hintayin namin yung collection. Sila na nag-appoint tayo yung mga prayer partner, mga worker. Sa mga probinsya, gayon din dito, kasama kami nagbibilang. Sa probinsya kasi, minsan nga, nagbibilang kami kasama ako. Sabi nung narinig ko na isang worker, ito naman, puro barya. Tiningnan ko lang siya ng patingin lang. Laging natatapat sa kanya mga barya. Talaga ito, sabi niya barya. Sabi ko sa kanya, sis, alam niyo, yung kinalogdan, balo, dalawang kusing na lang. Pini. Napakaliit na bagay. Pero yun ang kinalogdan ni Lord. Sabi niya, Brad, wag mong i-preach yan. Dahil kapag pinreach mo yan, lahat na lang sila barya.
sabi ko, sis, huwag mong gawing ang mga prayer partner, hindi matalino. Ha? Matatalino yan. Amen. Alam mo, dito lang sa gawain ito, nakakatuwa eh. Sapagkat ang ilalagay mo sa sobre, $20. $10. Tapos ang nakita ko sa prayer request, Lord, give me housing lot. Dito lang yan kay El Shaddai. $10. Ang hinihingi mo, housing lot. Praise the Lord. Huwag ka. Kung tuwang-tuwa ka ngayon, yun ang nabasa ni Lord. Mas si Lord tuwang-tuwa sa ngayon. Hallelujah! O, diba? Kaya sabi ko, sister, don't. Kasi kung nakakita ka dyan, 1,000. Tuwang-tuwa. Kung nakakita ng 1,000, wow! Yung core group, kasama. Core group, di ba? 1,000, tatlo ang tao doon. Coordinator, assistant, tsaka secretary, treasurer. Ang duwa sila. Huwag ka kay Lord. Hindi siya nakatingin sa kung gaanong halaga. Baka yung naglagay na yun ng 1,000, may hinanakit. Don't expect na ibabalik sa'yo ng Diyos yun. Ang ibabalik sa'yo, ano? Walang takal, hindi siksik, at walang liglig. Kaya wag. Ituloy nyo yan. I encourage you, my dear beloved prayer partner. Kasi hindi lalago ang bansang ito ni Yahweh El Shaddai. Ang gawain ito ni El Shaddai sa bansang ito pala. Hindi ito lalago kung wala kayo. Amen. Sabi mo narinig ko, bakit mayroon kayong mga lamp offering? Bakit kayo mga tithes dyan? Di ba ang salita ng Diyos libre? Amen. Oo, libre itong salita ng Diyos. Pero yung pa sa plat, hindi libre. Yung lahat na yun ginagastosan. Amen ba? Amen. Ising pa kayo? Amen. So, yung ginagawa ni Martha, napakaganda. Naghahanda. At sa totoo lang, sa mga congratulations mga nanay, sa mga babae. Gawaing bahay. Amen po. Amen. Lahat-lahat na. Kung sa Pilipinas kayo, nasa bahay ninyo, grabing linis na sa bahay. Nakalinis na, ang ganda, siya pa naglaba, mablansa. Okay yun, mga kapatid. Sabi ng Bible, lahat ng ginagawa natin, basta i-address mo kay Lord na ginagawa mo yan sa Kanya. Kaya dito sa inyo, sa mga trabaho nyo, kaya nga ako sa opisina, sabi nung katingin sa akin, bakit dyan ka Brad kumakain sa kusina? Ang layo naman kasi nung pupunta pa ako, babalik ako dito. Ako lang naman mag-isa. Pero dalawang purpose yun. Gusto kong maramdaman ang nararamdaman nyo na kung minsan sa kusina kayo pinakakain. At mag-isa lang ako doon, dinaramdam ko din na minsan mag-isa rin lang din naman kayo doon. Habang kumakain kayo doon, nag-iisip kayo sa Pilipinas, ano rin kaya ang kinakain nila doon? Gayon din ang ginagawa ko. Pero ang iniisip ko habang kumakain ako, yung mga prayer partner, kaya ano rin kaya ang kinakain? Amen ba? Amen. O yung mga nanay, mga sister niyo, gumagawa kayo sa bahay, okay na yun, sa bahay niyo, ang linis-linis niyo na, dangan nga lang, okay na sana,
pag uwi ng asawa, hoy, huwag kang bastang papasok. Kalilinis ko lang dyan. Eh, paano kami? O sige, ayaw nyo kaming papasukin, maghanap kami ng ibang pintong mapapasukan. Sa kapaplansa niya, sa kalilinis niya, sa kalalaban niya, sabi ng mga anak, pagkagaling sa school, dito, tapon doon ang kanilang mga damit. O ikaw, huwag ka naman palit ng palit, kalalaba ko lang. Naghirap ako dyan magplansa, naghirap ako maglaba. Kayo, palit kayo ng palit. O di sana, huwag na magpalit. Okay na yung ginawa mo. Paglilingkod sa Diyos. Pero para kang si Martha. Amen po? Amen. Kaya, sabi ng Philippians, chapter 2, verse 13, 14, basa. Ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. No reclams. No? Walang reklamo. Go ka lang ng go. Hindi nga nagreklamo, nakasimangot na. Kaya nga, di ba, bantayan natin damdamin. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Nang walang reklamo at pagtatalo. Nakipagtalo na eh. Hindi ba niya alam? Iniwan niya lang ako. Sabihin mo naman yan sa kapatid mo, inutusan pa si Lord. Eh tayo minsan inuutusan din natin si Lord. Lord, puntahan mo nga yung kaaway ko, pitikin mo sa tainga. Sige na Lord, pagalingin mo nga naman siya. Sige na, alin na Lord. Hallelujah. Put your faith in God. Confidence in yourself. Sa tingin nyo, anong ginagawa ng lalaki? Nakasabit? Saan? Sa tainga? Ha? Nakakapit. Trust God's plan. Nakasabit daw eh.